Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya.
Lord, you have conquered death on the cross. You died for our sins. You lift yourself way up high. You rose again, went up to heaven. Conquered death on the cross. You died for our sin. You lift yourself way up high. You rose again, went up to heaven. For the risen King, we glorify the Lord with music and hymns, worship and praise are due to Him. Lord, you have conquered death on the cross. You died for our sins. You lift yourself way up high. You rose again, went up to heaven. worship and praise are due to Him. Let us sing for the glory of the King. Glory of the King. For the glory of the Risen King. For the glory of the Glory of the King. For the glory of the Risen King. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymns, worship and praise are due to Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord
with music and hymns, Worship and praise. worship and praise, Worship and praise. worship and praise, Worship and praise. worship and praise the risen Inihahandog ng Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated ang pagsasadula ng huling 7 wika ng ating Panginoong Hesus. Nasusulat sa Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kabila ng hirap at pasakit na sinapit ni Jesus hanggang sa kanyang pagkakapako, nag-iwan siya ng 7 huling wika. Hindi lamang para sa ilan, ngunit para sa ating lahat. Ang pangalawang wika, ipinako din nila sa krus ang mga tampalasan. Ang isa ay sa kanan at ang isa ay sa kaliwa ni Jesus. Hindi ba ikaw si Kristo? Kung ikaw ang Mesiyas, iligtas mo ang sarili mo at kami. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw na nasa ganun din kaparusahan. Nararapat lamang na magdanas tayo ng paghihirap na ganito dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit ang taong ito ay walang anumang masamang ginawa. Panginoon, alalahanin niyo po ako kapag naghahari na kayo. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo. Sa araw na ito, makakasama ka sa paraiso. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises. Dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga kagaya niya. Tama! Batuhin! Tama! Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatan sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa. Ano yung ginagawa mo? Patuloy sila sa pagtatanong. Ano ang masasabi mo? Ang sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang maunang bumato sa kanya. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae. Nasaan na sila? Wala na sila, Ginoo. Wala na. Meron pa bang humahatol sa iyo? Wala na po. Hindi rin kita hahatulan. Humayo ka
at huwag nang muling magkakasala. Salamat po, Ginoo. Salamat po. Salamat po. Salamat po. malakas ako. Akala ko'y matatag ako. Nakalimutan ng pagsamba sa iyo. Akala ko kasi kaya ko na mag-isa. Sa kapalaluan ko, maling-mali ako sa kayabangan ko. Isang tapik lang sa akin, bumuwal ako. Diyos ko, patawad, ako'y ilumin mo. Wasak na puso at isipan ko. Diyos ko, patawad, ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Malakas ako, akala ko'y matatag ako. Nakalimutan na pagsamba sa iyo. Akala ko kasi kaya ko na mag-isa. Maling-mali ako sa kapalaluan ko. Maling-mali ako sa kayabangan ko. Isang tapik lang sa akin, bumuwal ako. Diyos ko, patawad,
ako'y ilugin mo. Wasak na puso at isipan ko, Diyos ko patawad, ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Kailangan kita, Jesus, sa buhay ko. Kailangan kita, Jesus, sa puso ko. Ikaw ang lakas ko sa anumang bagyo sa buhay ko. Diyos ko patawad, ako'y hilungin mo. Wasak na puso at isipan ko, Diyos ko patawad, ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Diyos ko patawad, ako'y hilungin mo. Wasak na puso at isipan ko, Diyos ko patawad, ako'y gamutin mo. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Sa'yo lang magtitiwala at maniniwala ako. Good morning, Jesus! Thank you, Lord. So magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. At tayo po ay magpapatuloy sa ating series of studies, no? Yung ating pong pag-aaral, ito yung The 7 Last Words. At sa araw pong ito, ay naroon po tayo sa ikalawang huling pananalita ng ating Panginoon. At yan po ang aming tatalakayin, mga kapatid. At naway... Nandiyan po kayo, tawagin niyo po ang bawat miyembro ng pamilya. Since ito po ay a week for the Lord, hindi lang para ating gunitain, kundi alamin mabuti kung ano po yung sinasabi ng ating Panginoon upang ating ma-enjoy yung ating freedom, no? Kalayaan ng ginawa ng ating Panginoon. Brother Elmer. Yan, good morning mga kapatid. Puri ng Panginoon at atin ang talakayin, mga kapatid, no? Ang manalangin muna pala. Bago pala, tayo muna yung manalangin. Sige, let's open up prayer. Lord, marami pong salamat sa pagkakataong ito. Narito po kami bilang magkapatid, Panginoon. Kami po ay biyayaan, Panginoon, ng karunungan upang maibahagi po namin itong iyong ikalawang huling salita na may buhay at may kapangyarihan. At ihanda nyo rin po ang kaisipan, ang puso, at pandinig ng lahat ng aming mga kapatid na makikinig. At naway ito'y kapulutan po ng maraming leksyon sa aming buhay. At ito'y lalong maging daan ng pagpapala na aming tatanggapin mula sa iyo. Papuri at pasalamat sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Purihin ng Panginoon.
Ayan, kanina nga po ating napanood yung ating ginawang video presentation, no? Kung saan nakabayubay ang ating Panginoong Kristo at sa kanyang magkabila ay ang dalawang magnanakaw, the two thieves. Nais ko pong basahin sa Lucas 23. Sa Luke chapter 23, verse 42 hanggang 43. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Verse 43, Jesus answered him, truly, I tell you, today you will be with me in paradise. Alam niyo po mga kapatid, no? Kamukha nung ating napanood nga kanina. Kung sa mababaw nating pang-unawa, no? Sabihin natin mga kataga lamang niyan ng mga naghihirap na tao na malapit ng mamatay. Ngunit mga kapatid, alam niyo po, napakaganda. Ang tawag nga sa verse 43, mga kapatid, yung sinabi ng Panginoong Hesus na truly, I tell you today, you will be with me in paradise. Ito po ay masasabi nating amazing, wonderful statement of salvation. Ito po ay mismong sinabi niya dun sa repentant thief. Sabi ng Panginoon sa kanya, ngayon din ay pagsasama kita sa paraiso. Kung ating titignan, no, siya po ay nakabayubay kasama yung dalawang magnanakaw na para bang sinasabi ng mga Romano, ng mga Pariseyong kumalaban sa Panginoong Hesukristo, yan, nababari ka dyan, na nakabandera kayo dyan na mga magnanakaw. Hindi alam ng mga Pariseyo at ng mga Hudyo nung time na yon ay tinutulungan nila i-fulfill ang propesiya, mga kapatid. Sa Isaiah 53, ating basahin mga kapatid, no? Isaiah chapter 53, verse 12. Sabi po dito, therefore I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong, because he poured out his life unto death, and was numbered with the transgressors. For he bore the sin of many, and made intercessions for the transgressors. Itong kaganapan mga kapatid na ito na kasama ng Panginoong Hesus, yung dalawang magnanakaw, ay isang prophecy fulfilled. Nasabi ko nga, tinulungan pa nila ang Panginoong Hesus na mapabilis yung kaganapan ng propesiya na patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At dito nga, no, sabi ko nga sa inyo, yung sinabi ng Panginoong Hesus na today, you will be with me in paradise. It is a wonderful, amazing statement of salvation na iginawad niya sa repentant thief, sa magnanakaw na natagsisi, umamin, na numbalik sa ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po yung iginawad na kaligtasan, yung pagtanggap ng Panginoong Hesus sa repentant thief, na sabi niya, ngayon din, pagsasama kita, ito'y pagpapakita na iginawad ng Panginoong Hesus ang kaligtasan sa repentant thief. It is purely, holy, salvation by grace, mga kapatid. Kasi kung ating isipin, no, first time nilang mag-meet, mga kapatid, doon, sa ganung pagkakataon pa, Pastor Rapi, no? Hindi po birong, pagkikita, Di po ba? Pares po silang in agony at dying, mga kapatid, no? Ngunit ito nga ay isang pagkakataon din na talagang may pakita ng ating Panginoong Hesukristo na talagang kahit sabihin sa last minute ng tao, ay talagang may gagawad ang kaligtasan. At ito nga'y ginawad niya sa repentant thief.
Sapagkat, sabi nga nung sa ating pinanood, no, na talagang inadmit nung repentant thief yung kanyang kasalanan. Admitted that he did not deserve to be saved. Di po ba? Alam niya, sabi nga niya marapat lamang na narito kami sa aming gatong kalalagay. Ngunit ikaw ay wala kang nagawang mali o masama. So, naroon yung admittance kaagad nung repentant thief. No? Kung kaya't nakita ng Panginoong Yesus sa kanyang puso at agad-agad iginawad sa kanya ang kaligtasan. Wholly, purely by grace. Alam naman natin ang grace, di po ba? Ang grasya o kagandahang loob. Sabi nga po in His mercy, God does not give us what we deserve. Sa habag ng Panginoon, hindi po natin natanggap yung marapat sa atin, sa ating mga ginawang pagkakasala. We deserve hell. But in His mercy, hindi po ganoon mga kapatid na binigay sa atin ng Diyos. And in His grace, God gives us what we don't deserve, heaven. Sa thief nga, sabi, paradise. Ganyan ang kagandahang loob ng Diyos. Sa pagkakaloob niya ng kaligtasan, hindi lamang sa thief, sa lahat ng tao na tatanggap, manunumbalik sa ating Panginoong Kristo. Talagang ating mararanasan ang kabuuan ng kanyang kagandahang loob sa paggagawad ng Panginoong Yesus ng kaligtasan. Alam niyo po, ang kaligtasan na pinakita sa pangyayaring ito ay napakarami at napakaganda mga kapatid. Yung katagang today, you will be with me in paradise. Napakaganda mga kapatid. Una, sabi nga po, no, this salvation is certain and secure. Yung kaligtasan na iginawad ng Panginoong Jesus dito sa repentant thief, sabi nga certain, sigurado at talagang secure, baga, ano sa Tagalog secure, ang secure. May kasiguraduhan mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang Diyos mismo ang nagsalita. Si Lord mismo ang nagsabi na siya ay makakasama ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tunay mga kapatid, pinapakita rito na talagang tanging kay Jesus lamang ang certainty and security of our salvation. At siya lamang talaga mga kapatid ang pwedeng magawad ng certainty, ng security of our salvation. Kaya tinanggap to ng repentant thief dahil alam niya ito'y nagmula sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang salvation is certain and secure. Ano pa? It is also a personal salvation. That Christ died for us personally. Alam niyo, napakaganda nga, no? Malaman natin yan, no? Na si Lord, ang ating Panginoong Kristo, ay namatay para sa atin. No? Kaya yung ating kaligtasan, mga kapatid, very personal yan, mga kapatid. Sabi nga sa Galatians 2:20, He loved me and gave Himself for me. Di po ba? Minahal tayo ng Diyos at ibinigay niya ang kanyang buhay sa akin. Kaya nga mga kapatid, ang kamatayan ni Jesus ay talagang tanggapin mo yan na talagang kaya siya namatay para sa iyo. Para sa akin. Very personal mga kapatid. Ang kaligtasan na iginawad, ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. He died for us personally. He loved us personally. And He saved us personally, individually, one by one. A personal salvation given to the thief. Kaya napakasarap mga kapatid, no? At totoo, ang ating kaligtasan talaga, very personal yan. Kaya nga, napakahalaga rin natin maunawaan na tayo mismo ang tatanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Kamukha nung ginawa nung thief. Siya mismo ang tumanggap. Di po ba?
sa ating Panginoong Kristo at siya'y nagkaroon ng personal salvation. Hindi po to masasabi natin yung parang pakyawan, Pastor Rapi, di ba? Na minsan ang aking anak manggagawa kaya aming buong pamilya ay ligtas na. No. Our salvation is very personal. To each his own. Tayo mismo, personal, ang tatanggap, mananalig sa ating Panginoong Kristo. And we will accept Him as our Lord and personal Savior. Pagkat ang kanyang kaligtasan ay very personal. Ano pa mga kapatid? Hindi lamang siya a holy, purely by grace na salvation. Hindi lamang siya a personal salvation. Ito napakaganda. Yung sinabi ng Panginoon, today, you will be with me in paradise. Ito'y nagsasabi ng present salvation. Yan, napakaganda mga kapatid, no? A present salvation is an instantaneous spiritual experience by the power of God when we put our faith in our Lord and Savior, Jesus Christ. Yun ang pinakamaganda mga kapatid dito. Meron pa lang tinatawag na present salvation. Sipin nyo mga kapatid, oo nga naman, no? Yung repentant thief ay first time niyang mamit ang Panginoong Kristo. Unlike sa iba, na mga followers of Jesus nung time niya sa kanyang public ministry. Kasama ng Panginoon. Humahayo. Di po ba? Kasama ng Panginoong Kristo. Nawi-witness nila yung mga miracles ng Panginoon. Di po ba? Kaya nila tinanggap ang Panginoong Kristo. Pero etong repentant thief, first time niyang mamit ang Panginoon. At nung tinanggap niya ang Panginoong Kristo, sabi ng Panginoon, ngayon din. Today, a present salvation. Naalala ko, Pastor Rapi, yung si Zaccheo. Oo. Napakaganda rin po yun sa Luke 21. Actually, yung natanggap ni Zaccheo yung salvation, ganoon din. Instant salvation yun. So napakaganda pala mga kapatid nito, no? Kaya pala sa ating buhay din, minsan, di ba, meron tayong mga kakakilala. Sabihin natin, wala nang pag-asa yan. Hindi po pala pwede sabihin natin yon. Oo. Kasi hindi masabi, baka sa huling hininga, isang taong akala mo ay napakasama, may tinatawag na instantaneous spiritual experience. A present salvation. Just like yung repentant thief, bago siya mamatay, in an instant, tinanggap niya ang kaligtasan. Nung siya'y tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. So napakaganda mga kapatid dyan. Kaya tunay, no, na ang lahat ng tao ay may pag-asa. Kaya bisan ang tao lamang ang nagsasabi, wala nang pag-asa yan. Napakasama niyan. Magnanakaw yan. Hindi pala. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Sapagkat sa moment, sa sandali, natanggapin natin ang ating Panginoon sa Kristo. Po ba? Magkakaroon tayo mga kapatid na tinatawag na present salvation. An instantaneous spiritual experience by the power of God. Provided, let us put our faith in our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya nga napakahalaga mga kapatid Hindi natawag na prayer of acceptance. At talagang dapat talaga matanggap. Lalo sa mga dying person, napakahalaga na ating ipatanggap ang ating Panginoong Kristo upang matanggap din nila ang kaligtasan ng Panginoon. A present salvation. Ano pa? Dito pinapakita mga kapatid din, no, that salvation is centered in our Lord and Savior, Jesus Christ. It is being related to our Lord, Jesus Christ, mga kapatid. Na tunay na nakasentro talaga ang ating kaligtasan, walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Hindi kay Moises in keeping the law,
hindi rin kay John the Baptist, hindi rin sa mga disciple, at hindi rin sa mga pastors, hindi rin sa mga churches. Tanging nakasentro ang ating kaligtasan sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Alam natin John chapter 14 verse 6, di po ba? Sabi ng Panginoong Hesukristo, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through our Lord Jesus Christ. Naalala ko noon, Pastor Rapi, nung magpagmamahal na araw. Nung ako ay wala pa sa gantong gawain, wala pa sa renewal, at hindi ko pa nga naunawaan ang salita ng Panginoon. Meron din akong tinatawag na mga panata. Ang panata namin noon, yung alay lakad. Yan. From Quezon City, lalakarin namin yan, papuntang Antipolo. Talagang sobrang hirap kasi malayo-layo na lakarin yun. Tapos pagdating sa Antipolo, magtatambay-tambay doon, pahinga konti. Tapos after doon, uuwi na. Tapos kinabukasan, the same pa rin naman. Nagkasala muli. The same pa rin naman. Walang personal na pagbabago. Ni hindi nauunawaan kung bakit nagpakahirap maglakad, magdamag, patungo sa isang lugar. Ngunit salamat sa Panginoong Hesukristo. Salamat sa kanyang mga salita. Sa kaliwanagan na kanyang mga salita. Ngayon, atin naunawaan, mga kapatid mo, ang tunay na kahulugan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya tunay ng ating kaligtasan ay nakafocus talaga, nakasentro talaga, at nakasentro lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Acts 4:12. Salvation is to be found through our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya tunay, mga kapatid, walang ibang daan sa kaligtasan maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Salvation is purely centered in our Lord Jesus Christ. At di lamang yun. Dito nga sinasabi rin, no? Sabi ng Panginoong Jesus dun sa repentant thief, today, you will be with me in paradise. Naalala ko si Adam and Eve. Sila ay nagnakaw din. Naalala pa sa Rapi, sabi ng Panginoon, huwag niyo kakainin to. Itong bunga. Pero ninakaw nila yung bunga, kinain nila. Nangyari, paradise lost. But the second Adam, di po ba, ang paradise ay muling na-regain. Kaya nga salamat sa Panginoon. Sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, muli tayong makakapasok sa paraiso. Sinabi mismo, mga kapatid dyan, ng ating Panginoon, today, you will be with me in paradise. No? Kagandahan sa ating buhay Kristiyano, hindi lamang tayo naligtas, not only salvation given to the thief, but also paradise given. No? Kaya grabe magbiyaya ang Diyos sa sino mang manunumbalik sa Kanya, tatanggap sa Kanya. Magkakaroon siya ng kaligtasan, di lamang yon, ipagsasama pa ng Panginoon sa paraiso. Napakagandang reward, mga kapatid dyan. At sabi nga sa 2 Corinthians 12, sabi ni San Pablo, di ba, na siya'y nakarating sa third heaven. Paradise is the third heaven, is 2 Corinthians 12. Paradise is where God dwells. Kung saan nananahan ng Panginoon. A place of glory and praise. Isang lugar kung saan ating makikita ang kaluwalhatian ng Diyos at ang pagpupuri sa ating Panginoon. Di lamang yun. Ang paradise is a place of no more pain, no more tears, no more death. Because naswallowed up na ng kamatayan ni Jesus ang kamatayan. Kaya sa paraiso, mga kapatid, wala nang kamatayan. At wala nang pag-iyak, wala na rin sakit, mga kapatid, wala na rin kalungkutan. It is a place of glory and praise.
kung saan naroon ang Diyos. Kaya nga alam ko, lahat tayo excited mga kapatid dyan. Lahat ng Kristiyano excited dyan to be with our Lord in His paradise. Kamukha nung ating mga namayapang mahal sa buhay. Diba? We are all excited na magkakaroon tayo ng great grand reunion. Although minsan, totoo yun, na kapag tayo ay naiwanan ng ating mga mahal sa buhay, dito sa lupa, may lungkot, may mourning, may pagdadalamhati, panandalian. Ngunit kapag ating inisip na siya ngayon, na sila ngayon, ay nasa mas mabuting kalalagayan. Inaaliw ng ating Panginoon in God's paradise. Kaya napaagad mga kapatid dyan. Yung naganap sa repentant tip, no? Nagkaroon na ng kaligtasan, ipinagsama pa ng Diyos sa kanyang paraiso. Kaya nga dito nakakatuwa yung pag-uugali or karakter no, na ipinakita ng repentant thief. When he had the first opportunity, the thief grabbed it and accept and trust and believe our Lord Jesus Christ. Nung first time siya magkaroon ng pagkakataon, ginrab na niya yun. Nasampalatayanan, paniwalaan ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Sabi nga po yung thief, yung repentant thief, he was not saved at the last opportunity. Kasi bisan ganun ng tao Kapag yung naghihingalo na, titigok-tigok na, tsaka pa lamang igagrab yung opportunity for them to be saved. Itong repentant thief, hindi. Nung first time niyang magkaroon ng pagkakataon na ma-meet niya ang Panginoong Jesucristo, kinrab na niya yon. Agad siyang tumanggap, sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo and accepted our Lord as His personal Lord and Savior. He was not saved at the last opportunity. He had but at His first opportunity meeting Jesus at the cross. Yun ang pinakamahalaga mga kapatid. Sa unang pagkakataon pa lamang na ating ma-encounter ang ating Panginoong Jesucristo, sabi nga ng Mamiligaya do not miss the mark. Huwag mo nang papalampasin yung very precious na pagkakataon na yan to accept our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya nung may pagkakataon yung repentant thief, ginrab na niya yun at tinanggap niya ang kaligtasan na mula sa ating Panginoon. Kaya sabi sa kanya, today, you will be with me in paradise. Amen. Kaya mga kapatid, sa lahat ng naabot ng live streaming na ito, it's about time. Sabi ng salita ng Panginoon, today is the day to be saved. Today is the day to be saved. Ngayon na mga kapatid, ang oras upang tayo ay maligtas. Si Lord mga kapatid, lagi siyang kumakatok sa ating mga puso. Let us open our hearts to Jesus and accept Him as our personal Lord and Savior. Kamukha nung ginawa nung repentant thief, ginrab niya opportunity. Sinampalatayan niya pa ating Panginoon sa Kristo, siya'y nanalig sa ating Panginoon, at ang reward sa Kanya, kaligtasan, at pinagsama pa ng ating Panginoon sa paraiso. Kaya tayo mga kapatid, especially this Holy Week, napakasarap magmuni-muni tayo mga kapatid. Kung tayo man ay medyo nanlalamig, o tayo ay nag-iisip na lumayo sa Panginoon, wag mga kapatid. Let us grab every opportunity, mga kapatid, na tayo ay makapanumbalik sa Panginoon. Today is the day to be saved. Amen, amen. Amen. Thank you, Lord. Mr. Elmer, in relation dun sa topic po natin na today, you will be with me in paradise. Tingnan din po natin itong insidente na matatagpuan sa John chapter 8 tungkol sa the adulterous woman. Simulan ko po sa verse 1. But Jesus went to the Mount of Olives,
Early in the morning, he came again into the temple, and all the people were coming to him, and he sat down and began to teach them. The scribes and the Pharisees brought a woman caught in adultery, and having set her in the center of the court. They said to him, "Teacher, this woman has been caught in adultery, in the very act. Now in the law, Moses commanded us to stone such woman. What then do you say?" They were saying this, testing him, so that they might have grounds for accusing him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground. But when they persisted in asking him, he straightened up and said to them, "He who is without sin among you, let him be the first to throw a stone at her." Again he stooped down and wrote on the ground. When they heard it, they began to go out one by one, beginning with the older ones, and he was left alone. And the woman, where she was in the center of the court, strengthening up, Jesus said to her, "Woman, where are they? Did no one condemn you?" She said, "No one, Lord." And Jesus said, "I do not condemn you either. Go from now on, sin no more." Kung mapapansin niyo po mga kapatid, no, parang ibang senaryo ang naganap dito at makikita natin ang mga Pariseo, ito na yung accusing the woman, kung isipin natin, tama naman sila. No? Tama naman sila dahil against sa law ni Moses na kailangan stone to death dahil sa adultery. Pero titingnan natin po ngayon yung naging attitude ng Panginoon dito sa babaeng ito at kung paano niya tinrato si Mary Magdalene. Magkaiba eh. Parang kanina po yung ating pag-aaral no, tungkol doon sa thief ay makikita natin yung pag-ibig ng Panginoon na iginawa niya doon sa thief. At the same time, dito sa babaeng adulterous woman, ay ganun din po ay ginawa. Ngayon, kilalanin muna po natin, sino ba si Mary Magdalene? So si Mary Magdalene, based doon sa ating binasa, no? An adulterous woman, caught in the act. Talagang hindi lulusot eh. Nahuli talaga eh. At dito rin po, Jesus had to drive 7 demons out of her. Imagine niyo 7 demons nasa katawan ni Mary Magdalene. So ano expect mo sa kanya? Talagang worse. Worse ang mangyayari sa kanya. Pero, inalis ng Panginoon ang 7 demons. Ito si Mary Magdalene, an early follower of Jesus, who certainly deserves to be called a disciple. So, kita niyo po ba yung great transformation dito ni Mary Magdalene? A woman who is possessed by 7 demons. Ngayon, nangyari sa kanya, became an early follower of Christ. So, ibang-iba yung transformation eh. She was present at the crucifixion and was on her way to anoint Jesus' body when she discovered the empty tomb. Kita niyo po yung pangyayaring nagaganap dito kay Mary Magdalene. Kakaiba eh. Hindi lamang present siya doon sa crucifixion, kundi pagdating sa empty tomb, siya yung unang-una eh. Nakakita na wala na ang Panginoon doon sa kanyang kinalalagyan. Hindi lamang po yun, Mary was the first to see Jesus after His resurrection. Tapos, Mary's faith was more eager to believe and obey than to understand. Ito ang kailangan natin ngayon. Kasi nangyayari po, maraming tao ngayon, kailangan maunawaan niya muna lahat ng bagay bago siya maniwala at bago siya sumunod. Sa pagiging Kristiyano po, iba po eh. Hindi mo kailangang unawain ang lahat ng bagay. Ang hinihiling lang ng Panginoon sa atin, maniwala ka. Kagaya nangyari dun sa the thief na sinabing, "Today you will be with me in paradise." So such joy sa puso ng tao na bagamat bari hindi niya naintindihan yon, pero dahil sa sinabi ng Panginoon, sobra yung saya na nasa kanya ngayon doon. At sinunod niya. And then, the first message of Jesus after the resurrection was entrusted to her. Just imagine, the first message na matatagpuan po sa John 20 verse 17, in-entrust sa ating kapatid na Mary Magdalene.
Ngayon, basahin muna natin ang dalawang scripture kasi po, kailangan natin to sa ating pag-aaral tungkol kay Mary Magdalene para maunawaan natin yung attitude, yung approach sa ginawa ng Panginoon at kung paano niya tinrato itong adulterous woman caught in the act. Dito sa John chapter 3 verse 17, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but the world through Him be saved." So sinasabi rito po, hindi siya magko-condemn, hindi siya mag-judge, but to save. Pangalawa, sa John chapter 12 verse 47, "And if anyone hears my words and does not believe, I do not judge him, for I did not come to judge the world, but to save the world." Inulit na naman niya, not to condemn, not to judge, but to save the world. Ngayon, balikan natin ngayon po yung pag-uusap ngayon, yung conversation na ng ating Panginoon. No? So sabi dito sa John 8 verse 10, "Strengthening up, Jesus said to her, 'Woman, where are they? Did no one condemn you?' She said, 'No one, Lord.' And Jesus said, 'I do not condemn you either. Go from now on and sin no more.'" So makikita po natin dito, maari no, sa maraming tao, katulad nung thief. No? Paano naman parang tinake naman ng Panginoon very lightly yung mga sin. Diba? Parang, pinatawad na kita ngayon. Today, you will be with me in paradise. Kaya dito, hindi kita kinokondemn. Parang napakang light, no? Parang napakadali naman ata sa Panginoon magpatawad. Di po ba? Agaya nangyari dito sa kay Mary Magdalene. At para bang ang kasalanan ay does not matter, na hindi na mahalaga, kundi nagpatawad kagad ang Panginoon. Yan. Tingnan natin ngayon. So, sabi nga, bumalik tayo, binalikan natin yung pag-uusap. So, ang sinasabi sa atin, ng ating Panginoon, sabi niya, "I do not condemn you." So, dito, tinutupad lang ng Panginoon yung kanyang mga sinabi doon sa John 12, di po ba? Tapos sa John 3, na hindi siya magko-condemn talaga. Hindi siya mag-judge, but to save. So itong babaeng ito, bagamat merong konting condition kasi doon hindi gaya doon sa tip, sabi doon na, "Today you will be with me in paradise." Pero dito, sabi ng Panginoon, "I do not condemn you, but go and sin no more." Merong konting condition. Pero huwag ka na magkasala. So, ibig sabihin, hindi na may sinasantabi ng Panginoon yung judgment. Maaaring sinasabi rin ng Panginoon, hindi pa niya gagawad yung final judgment. That magiging going against siya doon sa kanyang pagdating na hindi siya mag-judge but to save the world. Pero hindi niya rin isinantabi na sinabi niyang, "But go and sin no more." Pag sinabing, "Go and sin no more," ibig sabihin, live your life of sin. Iwanan mo na yung buhay mo na makasalanan. Ganon din sinasabi sa atin ng Panginoon, na hindi niya tayo kinokondemn, hindi niya tayo ginajudge. Pero nire-remind tayo, but go and sin no more. Huwag ka na magkasala. Dahil nga sa pinatawad na tayo ng Panginoon Sa Isaiah chapter 1 verse 18, sabi nga po doon, kahit ganong kapula ang iyong kasalanan, ikaw ay lilinisin o tayo lilinisin nakasimputi ng snow. So just imagine, as white as the snow, wala kang makikitang dumi. Talagang pinatawad ng Panginoon ang babaeng ito as well as tayo din. Pero be reminded, sinabi niya po sa babae, but go and sin no more. Yun ang condition. Ngayon, tingnan natin ngayon, lagi natin, sabi nga po ni Mr. Elmer kanina, no, that Jesus stands ready to forgive any sins. Lahat ng kasalanan, kahit ano pang klaseng kasalanan yan, kaya niyang patawarin yan. At wala siyang hindi kayang patawarin, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Pero, kagaya sabi ko nga po kanina, the condition, go and sin no more. Ngayon, tingnan naman natin ngayon, ano yung attitude ng ating Panginoon when it comes to the sinners? Based dun sa ating binasa kay Mary Magdalene. Unang-una, it involves the second chance. Bagamat alam natin, ang Panginoon hindi lamang second chance Many chances nga Maraming pagkakataon lagi binibigay ng Panginoon sa atin. Pero wag naman nating abusuhin, mga kapatid. Kung ang Panginoon ay napakabait at mapagpatawad,
magkakasala ka. Huwag naman po ganoon. May last chance. Oo, may last chance din yun. Baka yung sinasabing second, maring last chance na yun, di po ba? Na grab that opportunity, kagaya na sinabi niya dun sa babae, go and sin no more. So, yung pagkakataong sinasabi ng Panginoon kay Mary Magdalene is the chance to redeem herself. I-redeem niya yung sarili niya. Yung lost years. Kung di man binesyo kung kailan nagsimula yung kanyang buhay na possessed by 7 demons, maaring mahabang panahon ito. So, ang Panginoon, binigyan siya ng pagkakataon to redeem yung time. To redeem, balikan niya at wag na magkasalang muli. So, Christ was interested not only in what a person had been. Hindi lang siya interesado doon sa kung sino ka. But also in what a person could be. Kagaya po nating lahat. Pinatawad tayo ng Panginoon. Ano tayo ngayon? Nakikita niyo ba yung transformation na nangyari sa atin? From the kingdom of darkness to the kingdom of light, na binigyan tayong pagkakataon. At ito ngayon, ang bawat isa ay ginagamit niya na ilaganap ang salita ng Diyos. Doon siya after kung ano yung maaring mangyari o mangyayari na kapag iginawad niya ang pagpapatawad kagaya kay Mary Magdalene, sabi nga, si Mary Magdalene was the early follower of Christ. Kaagad. Great transformation. Pangalawa, it involves pity, awa. Katulad tayo natin, mga kapatid, sa mga taong, sabihin natin, nalihis ng landas. Ano ang ating damdamin? Katulad ba tayo ng mga Pariseo na ginajudge? Bagamat sinasabi nila na based sa law ni Moses, kailangan mamatay ito. Ganun po ba tayo? Now, itong mga Pariseo, they knew the thrill of exercising the power to condemn. Alam nila, yung thrill, di ba? Tuwan-tuwa sila na batuhin ito. Maaring balikan natin yung time ni Stephen sa Acts 7. Di ba? Tuwan-tuwa yung mga Pariseo na binabato siya hanggat sa mamatay. Alam nila mga Pariseo to Pero, but Jesus knew the thrill of exercising the power to forgive. Mas masarap magpatawad, mga kapatid, kaysa mag-condemn. Lahat naman po tayo galing naman sa hindi tama. Kung tayo kinondemn noon, ginudge tayo, ano kaya po mangyayari sa atin? Pero ang Panginoon ay kakaiba So Jesus regarded the sinner with pity, born out of love. Makikita niya tayo, tayo malilis ng landas. Hindi galit Hindi galit ang alam ko nararamdaman ng Panginoon sa atin, kundi awa. Naaawa sa atin dahil hindi natin alam kung anong kahiyatnan ng ating mga ginagawa. Pero siya alam niya kung anong mangyayari sa atin. Kaya niya ino-offer niya sa tao ino-offer niya. So, ang ating Panginoon, born out of love, pero itong mga Pariseo ay regarded her with disgust, meaning sama ng loob, born out of self-righteousness. Maraming taong ganito self-righteous. Parang tingin nila kami lang mabait. Lahat kayo na masama kayong lahat. Naway, huwag po tayong ganoon. Balikan natin ang ating pinanggalingan, kung paano tayo tinrato ng Panginoon, yung attitude niya sa atin. Kailangan ganun din po igawad natin sa kapaligiran ng mga tao, maaring hanggang ngayon ay nalilis pa rin ng landas. Pangatlo, it involves challenge. Challenge in such a way na Jesus confronted this woman with the challenge of the sinless life. Kasi nung sinabi ng Panginoon, I do not condemn you, but go and sin no more. So nandun ngayon, yung challenge ng Panginoon, at choice, at decision ni Mary Magdalene, kung tatanggapin niya, yung sinabi ng Panginoon, I do not condemn you. Pero yung challenge niya, but go and sin no more. Huwag ka nang magkasala. Huwag mo nang balikan yung buhay na iyong pinanggalingan dahil pinatawad ka na. Marami sa ating ganoon. Ino-offeran ng Panginoon sa Matthew 11:28, diba? Come to me who are tired of carrying heavy loads, and I will give you rest. Yung offer ng salvation ng Panginoon, offer na kapahingan, hanggang ngayon, nandiyan pa rin po yun. Hindi pa huminto ng Panginoon sa lahat ng tao na napapagod na. Talaga naman nakakapagod na. Hindi pa po ba kayo napapagod, mga kapatid? Ang Panginoon, narito siya, ino-offeran tayo ng isang buhay ng kapahingahan, a sinless life. Ngayon, pang-apat, it involves belief in human nature. John 15:7, man, you can do nothing without me. Alam ng Panginoon,
wala naman tayong magagawa eh. Kaya tayo kinahabagan ng ating Panginoon, kinaawaan ng ating Panginoon. Pero, ang maganda po, no, though a sinner, but has potential with God's help to become His disciple. So, alam naman ng Panginoon yung ating potential eh. Kaya kung tayo i-condemn niya, ano magiging ano sa kanya, no? Wala. Di ubus na tayo lahat. Kung tayo i-judge ang ating Panginoon, wala na pong matitira sa atin. Pero hindi yan ang ginawa niya eh. Ang ginigay niya ng pagkakataon ang bawat isa. Kagaya ng babaeng ito, to redeem herself at iwanan ang makasalanang pamumuhay. Wala tayong magagawa, mga kapatid, kung wala ang Panginoon. At ang panghuli, it involves worship. Jesus confronted the woman with a choice that day, either to go back to her old ways or to reach out to the new way with Christ. Kayo po, mga kapatid, nariyan ang offer ng Panginoon. Kung ikaw man ay nabibigatan, maraming kasalanan, kung isipin wala nang kapatawaran na aking kasalanan, ang lahat ng kasalanan ay may kapatawaran. Tandaan po nyo, mga kapatid. Kaya yung offer ng Panginoon na sinasabi niya, today, if you will accept Him, you will be in paradise. Meaning, a place of rest, a place of peace, a place where the presence of God reigns. Ang offer na yan, hanggang ngayon, ay bukas pa, mga kapatid. Now, meron ako nakuwang isang, kumbagay, parang huling pananalita ng isang Bible scholar. Sabi niya, this story is unfinished. For every life is unfinished until it stands before God. Oo nga naman, hindi pa tapos ang ating buhay. Nagsisimula pa lang po tayo sa bagong buhay. At ito'y matatapos lamang on the day of Christ sa Philippians chapter 1 verse 6. So, habang tayo narito sa lupa, ang tagubili ng Panginoon, go and sin no more. Hinto na. Huwag na nating hintayin pa na mag-intervene ng Panginoon. Sa Hebrew, sabi doon, if you hear God's voice, harden not your heart. Amen. So, diyan po nagtatapos itong ating pangalawang second last word ng ating Panginoon. Bukas po, reminder, wala po tayong Bible study, kaya wag po kayo mag-tune ng hapon, wala po tayo. But, sa umaga po, tuloy-tuloy po itong ating GMJ. So bukas, i-discuss naman po ang the third last word of Jesus Christ. Amen. Ngayon, bago po tayo magtapos, ito po yung ating readings for today. No? Itong Joshua chapter 5 and 6, Acts chapter 1, at Psalms chapter 41. So ano na po, click na, baka makalimutan. Opo. At bukas mga kapatid, umaga po ang GMJ, baka pumunta kayo ng hapon, tapos na po tayo. Pwede naman yung replay. Mas maganda yung na po, the actual, di po pa. So, see you tomorrow, mga kapatid. At nawa, enjoy the week with the Lord. At ito'y time na para magmuni-muni muli. Magmuni-muni muli. At muli, sabi ko nga po, ang bilin ng Panginoon, go and sin no more. So, Ms. Elmer, ating closing. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, napakabuti mo sa amin. Dakila ka, Panginoon, na tapat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga mensahe mo sa amin ngayong umagang ito, Panginoon, na inyong ipinabot, Panginoon, sa amin. Tunay, Lord, na walang sukat, Panginoon, ang pag-ibig mo sa amin. Sa kaligtasan, Lord, na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po. Bagamat hindi kami marapat, kami makasalanan, minarapat po kami, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Ganyang kadakila ang pag-ibig mo sa amin, Lord. Nawa, Lord, manatili po kami sa ganitong kalalagayan na laging nagpupuri, naglilingkod, nag-aaral ng iyong mga salita, at laging nagpapasalamat sa lahat ng mga kabutihan na ginagawa mo sa amin. Amen. Salamat, Panginoon, sa mga pag-aaral namin ngayong umaga. Nawa, Lord, hindi lamang namin ito narinig, Panginoon. Nawa, Lord, by your grace, ito'y maging part ng aming everyday Christian life. Amen. Upang lagi makita ang kadakilaan, ang kaluwalhatian ng iyong pangalang Jesus sa aming buhay.
Salamat, Panginoon. Ito po aming samot panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. See you tomorrow, mga kapatid. God Salamat bless. sa Diyos. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2 Hallelujah.